Magandang araw po mga kaibigan. So for this video, gagawa po tayo ng tutorial kung paano gumagana yung ating KLCS Voucher Store HTML generator. Kung paano na din mag-host nito. I-host natin ito ng libre at higit sa lahat, secure. Na kung saan pwede po kayong makabenta ng voucher code kahit na wala sa premise or sa location ninyo ang inyong mga client. Basta meron lang po silang kagaya nito, link ng inyong mga voucher stores, pwede po sila makabili ng voucher, no? Kahit naka-mobile data or kahit na may mga relatives sila na nasa malayo, pwede pong makabili ng voucher code para po sa inyong mga client. So, to start with, punta muna tayo sa ating mga prerequisite, yung mga kailangan nating gagawin bago tayo mag-start ng ating tutorial. So, number one, dapat po meron po kayong KLCIS voucher system account. So sa mga wala pa, kailangan po ninyong may KLCIS voucher system account. So ito, meron akong demo account na ginawa at naglagay na din ako ng voucher code. So bago pa sa KLCIS or yung e-payment gateway na para po sa inyong mga hotspot, ang KLCIS po ay nagsiserve po as parang third party. Yung meron po kayong virtual reseller ng inyong mga voucher. So, ang prerequisite lang natin is meron kayong KLCS voucher system account. So, kung wala pa, paki-sign up lang dito sa s2.klinternetservices.com at meron pa kayong libre na 3 days sa pag explore ng KLCIS. Meron tayong integration guide dito. Kung halimbawa gusto po ninyo yung online voucher store, kasi po ready na po ito after po ninyong makagawa ng KLCIS account at nag-upload po kayo ng mga voucher code dito. Nag-import po kayo ng voucher code sa inyong account. Nag-generate na kayo sa inyong mga hotspot kagaya ng Microtik, Adobe Soft, ano pa yun, may Pisofy, marami tayong supported na hotspot system, LPB, ano pa, lahat ng Microtik yung ginagamit, Fi, no? Pwede din. Pwede din sa Kittify at yung mga old na Microtik based hotspot system, pwede as long as pwede po natin ma-edit yung hotspot portal. So gumawa po ako ng mga voucher code. So makikita po natin yung mga available na voucher code dito. Okay, so meron tayong 5, 10, 25 at 150. So yung gagawin natin is advantage nito ng gagawin natin kasi kayo po yung may control sa kung ano ang gusto ninyong maging itsura ng inyong voucher store. So pwede ninyong ma-style yung voucher store. Kagaya nito, easy lang po ninyo ma-generate. No need na po ng coding knowledge. Kahit elementary po kayo, high school, kaya po ninyo itong gagawin. So, ito lang po yung prerequisite. Dapat meron kayong account. So, kung hirapan kayo, meron naman tayong guide kung paano mag-upload ng voucher code. Dito, kailangan lang natin ng ng CSV file na meron kayong voucher at saka yung amount na whole number. So, pwede din nyo ma-set up yung online store links kasi goods na to eh. Ang isang disadvantage lang ng online store link is kasi napakahaba ng URL. So, yung gagawin natin is customize, kayo mismo yung gagawa. At tapos libre pa,
Okay? So, start tayo. So, since may account na tayo sa KLCIS, ang next na gagawin natin is dapat meron po kayong GitHub account. So, sa mga wala pa, kailangan po ninyo mag-sign up sa github.com. Kumuha po kayo ng account doon. Para po makapagsimula na tayo. At pangatlo pala, ay dapat meron po kayong Cloudflare account. So, ito yung Cloudflare. Mag-sign up kayo sa cloudflare.com at kapag nag-login na po kayo, pumunta kayo dito sa workers and pages. Ito lang yung kailangan nating puntahan para ma-set up na natin. Okay, so to start with, dito po tayo muna sa ating HTML generator. Paki-browse lang po dito sa link na ito, klcis-gen.pages.dev. So, ito po yung dito po tayo magsisimula. So, ang page na ito ay kusa po itong gagawa ng voucher store para sa inyo. Wala na po kayong gagawin. Ang only na lang po ninyong gagawin is maglagay po dito ng mga styling saka yung cards na lalabas. Okay, so ang cards na to, ito yon yung mga cards, mga promo cards. So, since sa na-upload natin na voucher, dito po tayo magbase, no? Meron tayong 5, 10, 25 at 150. So, dito po gawan po natin ito ng store, itong ating existing vouchers. Okay, so mag-try tayo. So, halimbawa, gagawa tayo ng demo cashless hotspot store. Try natin yung title color. Pwede po ninyong ma-adjust yung font size. So, gagawin lang natin itong 18. Tapos, pakilagay po ng token o KLCIS API key. So, makikita po nyo yan sa dashboard. So, click nyo lang po yung copy sa KLCIS or dito sa API integration. Dito po, lalabas din po yan. Ito. Kopyahin nyo lang. Then, ilagay ninyo dito yung KLCIS API key ninyo. Saka, pwede po kayong gumawa ng background color. Depende. Ako, as is na to eh. Gusto ko na lang mag-as is. So, pero depende po yan sa inyong style na gagawin o kung anong timpla na gusto nyong gagawin. Yung button text color. At dito po, yung advertisement, pwede po kayo maglagay dito ng advertisement, no? So that kapag nag-load na yung page na inyong ginawa, magpa-pop up po yan. First, maglalabas po yung modal kung anong po yung mensahe ninyong gustong iparating sa inyong mga clients. So, ang next is dito na tayo sa cards. So, based dito sa ating KLCIS account, meron po tayong mga specific voucher amount saka quantity dito. Dito lang po tayo magbase, no? So, meron tayong 5 peso. So, halimbawa, yung 5 peso, ginawa ko 2 hours yun eh. 2 hours ata. 2 hours internet. Lagay ka ng title. Saka 5. Lagay ko ng description. Halimbawa, yung sa akin, ilagay ko yung speed, no? Para naman may promotion. At alam ng mga client ninyo kung kung mabilis ba o hindi yung inyong service. Tapos, unlimited pause. Depende yun. Saka wala kasing expiration sa akin eh. Okay. So, kopyahin lang natin to. So, since na sa 2, 3, 4 yung ating voucher amount, so maglalagay tayo ng 4 na card. Okay. So, kopyahin ko lang to. Kasi unlimited pause naman at no expiration lahat eh. So, ang pangalawa is 1 at 10 peso. So, halimbawa 5 hours internet access. Lagyan natin ng access. No? Ito, 25 but 1 day internet 25. So, wag po kayo maglagay ng amount dito na hindi po naka-upload sa KLCIS.
ito lang po yung basihan ninyo kasi kapag naglagay po kayo dito ng 15 pesos, bawat 15 pesos, mag-error po yan. Kapag nag-purchase na inyong client, labas po yan na wala pong available na 15 peso na voucher kasi o naman apat lang yung upload nyo na specific amounts. So, next is halimbawa ito, 7 days internet access. So, 150 yata yun. 150. 150, tama ba? Okay, 150. So, the next is, mag-generate na tayo. So, click lang natin generate. Goods, ito na. Ito na yung code. Pakikopya na lang. Katapos is, ilagay nyo po yan sa inyong, gumawa po kayo ng HTML file. I-rename po ninyo, lagyan po ninyo pangalan na index.html. Saka, paste po ninyo doon yung generated code at saka i-save. So, for my part, nilagay ko po ito sa desktop. So, kapag nag-view po tayo, ito po yung lalabas. Demo cashless hotspot store. May 5, 10, 25, 150. So, goods na po. Ito na yung offline. Okay. Makita po natin, lalabas po yung modal. Halimbawa, mag-submit tayo ng mag-purchase tayo. So, lalabas na automatic yung ating payment gateway. So, pwede na makabayad yung inyong mga client dito sa ating system. So, ganyan pong mangyayari. Okay. So, balik tayo dito. Since naka-generate na po tayo ng HTML code, so ang gagawin natin is dito na tayo sa GitHub. Okay. So, since mayroon ako yung account sa GitHub, yung gagawin natin is gagawa tayo ng repository. So, maganda to kasi meron kayong first-hand experience. So, mga wala pang GitHub, kasi ang GitHub po ay isang version control repository. Ito po yung website na napakaganda kasi nag-host po ito ng mga version controls. So, hindi kayo mahihirapan sa pag-update ng inyong mga codes kasi kusa na po yan, siya na po yung magta-track ng mga changes ng mga codes ninyo. So, kung meron kayong gustong i-rollback or meron kayong gustong kayo na, mag-research na kayo. Matatandaan nyo na. So, punta lang tayo dito sa plus. So, ako, napakaraming, meron akong 8 na repositories dito. I-assume na lang natin na new account to. So, kung new account, mag-empty po talaga dito. Wala kayong may makikita ng repository dito. So, click nyo lang new at gagawa tayo ng repository. So, lagay kayo ng repository name. So, in my part, gagawa ako ng demo, KLCIS. So, ganyan lang. Kayo, depende. So, kung meron kayong hotspot company name or meron kayong DTI name, pwede kayong maglagay dyan. Basta acronym lang, huwag mong yung habaan. At dapat wala po yung space. Lagyan nyo ng dash. So, public lang. Pwede ka maglagay dito ng description or maglagay ng readme. So, yun lang. Pagkatapos niyan is, halimbawa, lagay tayo demo cashless voucher store powered by KLCIS voucher. So, halimbawa, ganyan lagay natin. So, create tayo ng repository. Yun. So, andito na tayo sa ating repository. So now, kung nakikita ninyo is empty pa. Meron lang yung readme natin. Ito yung readme. Pwede po ninyong ma-edit yan. Hindi na po natin kailangan ng app. Dito sa web mismo, pwede tayo mag-edit. So, ang gagawin natin is add file natin yung HTML file na ginawa natin. Yung index.html. Ito yon. Ito yon. Yung demo. So, punta na tayo sa GitHub. Click natin itong add file. Then, upload files. Click natin to yung choose your files.
At hanapin natin yung ano po, hanapin natin yung index.html to. Okay. So, tapos, pwede kayong maglagay ng description dito. Halimbawa, ganun dito ng initial commit. Depende na. Kahit inte, pwede yan. So, click lang natin to yung commit changes. Yun. Commit. So, labas na yung processing yung file. So, yun. Meron tayong index.html. Gusto to. Okay, kapag click nyo yan, yung index.html, labas po dito yung source code na inyong na-generate. So, kapag gusto nyo na pong mag-edit, halimbawa is nag-change color kayo or nag-change kayo ng kung ano-ano dito, ng card, halimbawa, kung gusto nyo itong i-edit, click nyo lang po itong edit this file. Pagkatapos po is change nyo na ito. Pwede nyo itong i-delete uli at i-copy nyo naman yung bagong code na na-generate nyo. Saka mag-commit changes lang kayo. Kasi ang GitHub na yan ang bahala para sa paglagay ng new version. So, since meron na tayong index.html, hindi po natin ito ma-view. Although pwede naman kung meron po kayong GitHub pages, pwede po ito. But gusto ko mas mag-add tayo ng extra layer of security at ang kagandahan ng Cloudflare is meron po silang workers, no? Yung page na i-upload mo dito is magpapopulate yan sa mga Cloudflare CDNs, no? So that mabilis po siyang mag-open. Yung mga assets at resources na kailangan is naka-cache na sa kanilang server. So at napakaganda pa dito is once na connected yung Cloudflare mo sa iyong GitHub repository, kapag nag-edit po tayo dito, automatic yung GitHub, yung Cloudflare na rather mismo, sila na po yung mag-automatic update ng iyong existing site. So wala ka na pong gagalawin basta connected na yung repository. So assuming na meron po kayong Cloudflare, punta lang po kayo sa workers and pages. So, skip nyo lang po ito kasi meron na po akong mga pages dito na nilagay. Gagawa po tayo ng bago. So, click nyo lang po itong create. Then, meron po dito po sa right hand side, meron pong import a repository. So, meron po ditong get account. So, sa inyong Cloudflare, meron po dyan log into GitHub ata o connect to GitHub. So, i-click nyo lang po yan, saka i-authorize nyo po yung Cloudflare. So, parang parang Facebook login na nagla-login ka sa ibang site gamit yung Facebook or Google account mo. So, automatic po yan. I-allow nyo lang po yung repository na inyong ginawa na mag-link po sa Cloudflare. So, in my case, hindi po dito lumabas yung bago kong ginawang repository na demo KLCIS. Tatlo lang po yung lumalabas. So, ang gagawin ko is gagawan ko po ito ng permission. So, i-click lang natin itong Cloudflare Access on GitHub. Dito sa ibaba, punta kayo sa repository access. So, hanapin natin yung repository na ating ginawa. Halimbawa, ano yon, demo. Demo ata yun. Hanapin natin. Demo. Ito. Demo.klcis. Saka click natin yung save. Automatic po mag-close yan. See? At babalik yan sa Cloudflare. Okay. Mag-error yan pero skip nyo lang. So, yun. Lumabas na yung demo. KLCIS. So, yung gagawin natin kapag lumabas na dito yung repository mo, i-click mo lang yung repository, click select. Then, dito na tayo, i-configure natin yung project. Okay. So, saglit, back muna tayo. Ito, click natin create. Then, dito tayo sa KLCS demo. Okay.
So, ito yung lumalabas, no? Na-import na natin yung repository. Ang next is i-configure na natin yung project natin. So, yung gagawin natin is hindi po tayo dito sa worker gagawa, no? Hindi po tayo sa worker, dito po tayo sa pages. Nakalimutan ko pala na dapat pala sa pages tayo. Pagkatapos click natin yung import from Git, ito. Connect to Git rather. Kasi sa workers tayo pumunta eh. Nakalimutan ko. Pasensya na. Dito tayo sa connect to Git. Then, okay, dito tayo sa demo KLCIS. Then, click natin tong begin setup. Okay, sa project name. So, sa project name, yung ilalagay mo ditong project name, dudugtong po yan sa main domain ng Cloudflare. Ito yung pages.dev. So, ang importante yung ilalagay mo dito na project name is yung common name na mare-recognize ang iyong hotspot. So, halimbawa, meron kayong pangalan sa hotspot. Firstly, yung ginagamit ko is Keith Wi-Fi. So kapag gumawa ako ng Keith Wi-Fi, ito labas, keithwifi.pages.dev. So, maikli lang. So, kayo nang bahala kung anong ilalagay nyo. Basta wag nyo lang habaan. No? Mas maikli, mas maganda. So, lagay tayo ng demo LCIS. So, ito lang. So, maikli pa din. Tapos, wala na kayong gagalawin dito. Yung production branch is master. Ito. Naka-master ito eh. Okay, so, itong master. So, wala na tayong gagawing preset dito. So, wala na tayong output directory since naka-index.html lang naman tayo. Wala tayong folder doon. So, isave natin and deploy. At antayin po. Okay. So, nasa third stage na tayo. Ito na yung deploy site. So, ang gagawin ng Cloudflare is i-clone niya yung repository mo na nasa GitHub. Saka, i-build niya sa Cloudflare pages. At, i-deploy niya. Yun. So, deployed. So, ang kagandahan dito sa Cloudflare is pwede po kayong bumili ng custom domain if ayaw nyo ng merong pages.dev. Bumili kayo ng custom domain para yung sariling domain ninyo is ang magagamit sa inyong project. So, click lang natin continue to project at dito na yung ating site. So, antayin lang po natin na mag-populate no, yung ating DNS sa Cloudflare network kasi minsan hindi po ito gumagana upon clicking. So, nakikita ninyo, hindi pa po mahanap-hanap yung site. So, antayin lang po natin. No? I-pause ko po muna hanggang bumukas na yung site. Right. So, we're live again. So, almost 5 minutes or 5 to 10 minutes ay yung inantay natin no, na mabuti natin na pause ko bago po lumabas yung ating page. So, yun na. Meron na po tayong page. Look. Ang kagandahan nito is meron na po itong SSL na valid. Wala na po tayong problema dito. Secured na. At pwede na po yung mga client ninyong makabili ng voucher. So, so the next step na gagawin mo is since na-hosted na yung account, is yung link na lang i-add mo yung link sa iyong walled garden host. Ito, yung link. At pagkatapos, same sa pag-implement ng ating online store, ganito, sa integration guide, gagawa kayo ng button doon sa mga parts ng inyong hotspot template portals. So, instead na yung gagamitin niyo itong link na to, yung voucher store link ng KLCIS online store, ilagay nyo na yung link na ganito. Ganito pala. Ito, yung link. Yung personal link na ng inyong site. So, halimbawa, paano tayo mag-update nito? So, try natin. Actually, pwede na tayo makabili.
Ganyan. So, pwede tayong makabili ng voucher code. Automatic. Yun. So, nice. So, kahit naka-mobile data kayo, yung mga client niyo kahit naka-mobile data at hindi naka-connected sa inyong ah, hotspot, pwede pa rin makabili. Only thing is, ito lang yung access, yung website na dapat nila puntahan. Another thing, if gusto natin i-update ito, yung ating page, halimbawa, wala na po tayong 150 or gusto natin palitan yung color. So, yung gagawin natin is bumalik lang po tayo dito sa Kelsey is Gent page .dev o halimbawa, ito, empty na. Wala na po mga value dito. So, yung gagawin natin is i-import mo lang yung last edited voucher store mo. Halimbawa, ito yung index.html at kusa na po yan magpa-populate. Yun. Angas, no? Halimbawa, gusto ko palitan yung background color ng black. Yung title color, siyempre, gawin kong puti. Naliitan ako sa font size ng title, gagawin kong 20. At halimbawa, yung cards, gagawin kong grayish. Yung text color, of course, puti. Yung button, gagawin natin, ano ba, medyo gold. Pagkatapos, halimbawa, maglagay kayo ng bagong voucher dito sa KLCS, nakapag-upload kayo ng bagong rate nyo, halimbawa 15 pesos. No? So, yung gagawin nyo is mag-add na lang po kayo dito ng panibagong card. No? Halimbawa, add kayo dito ng 7 hours. Halimbawa, gawin natin 10 hours. 10 hours internet, 15 pesos. At mag-generate tayo uli. Then, kopyahin natin. So, next, ang gagawin na natin dito is rekta na po tayo sa GitHub account ninyo. Dito. Sa inyong GitHub account. I-click nyo lang itong index.html. Saka click nyo itong edit this file. Tapos, burahin. Saka i-paste yung bagong generated na source code. Saka click nyo commit changes. Pwede kayo maglagay dito ng description kung ano yung changes na nilagay nyo. So, sa akin, hindi ko na yung babaguhin din ako maglagay ng description. Mag-commit lang kayo. Click commit. Tapos antayin nyo yung update ng GitHub kasi nakapending pa yan. Mag-update yan. Antayin nyo mag-update, no? Nakapending pa. Okay. Mag-update yan. Huhugutin yan ng Cloudflare. So, kita nyo? A few seconds ago, automatic naghugot na siya doon sa bagong update na nilagay nyo sa inyong site. So, pagka-refresh mo nito, refresh natin, automatic, bago na. Bago na yung theme. So, medyo pangit lang yung mga text ko kasi hindi ko pa na-edit siguro ng maganda. So, itong gagawin natin, no, yung text color, palitan natin, no. So, itong BG color, balik lang natin siguro sa white. Tapos, i-block ko na lang. Tapos, mag-generate tayo uli. Then, kopya. Then, mag-edit tayo uli dito. Ganito lang kasimple. Tapos, commit changes. Commit directly. Tapos, antayin lang, yun. Dito na yung third changes. Yung bagong na-commit mo, automatic yan mag-update mismo sa Cloudflare. So, in progress pa. Antayin na natin. Antayin na natin yung na ma-deploy. Okay. Yun. See? Pagka-refresh natin, kahit deployed na,
Pag-refresh natin, bago na yung theme. Yung site mo, same pa rin. Grabe, no? Oh, yung 15, nandun ang 15. So, pag-click natin yan, since wala tayong 15 pesos na nilagay, pag-click natin submit, mag-error yan. No available voucher for the selected promo. So, halimbawa, try natin, no? Nagkaka-import na kayo ng 15 pesos, maglagay lang ako ng sample dito. Lagay na ako ng 15 peso na amount. No? So, that's sa dashboard, makita natin na meron ng amount na 15 pesos ito. So, hindi na po yan mag-error. So, try natin ulit, no? Bili tayo ng 15 pesos. Yun, walang error. Automatic. Magpo-proceed na po yan sa payment gateway. Yun lang. So, maybe ang next ko na video na gagawin is yung kung paano na po tayo mag-upload sa Microtik or sa Adobe Soft or sa LPB. Paano tayo mag-integrate ng mga ganito. Sa LPB, button na lang man yung kailangan yung ilagay. Saka ilagay nyo yung link ng inyong site. Ito yung site nyo. Pwede na sa inyo. Ganyan lang po kasimple, no? Angas. Alright. Ganda. Mobile friendly. See? So, hanggang dito lang po muna. Please like and subscribe sa ating YouTube channel, no? Gusto nyo pong ma-notify, just click the notification bell. At hanggang sa muli po nating video upload. So, maraming salamat. God bless everyone.